December 25, pinagdiriwang natin ang Pasko. Damit ito raw ang araw na ipinawanak si Jesus. Pero kung titingnan natin ang apat na gospel sa Biblia, wala kahit isa na nagsasabing December 25 ang araw ng kapanganakan niya. Kaya ang tanong, bakit nga ba December 25 ang Pasko? At ang mas mahalaga pa, rin talaga ipinamanap si Jesus. Usabot na hindi hula, hindi tradisyon, at hindi kwento-kwento lang. May bitong malinaw na clues ang Biblia na mapaliwatig na nababalat sa iba't ibang chapters na kapag pinagtukto mo, ipinapakita nito ang totoo petsa ng kanyang kapanganakan. At ngayon sisilip tayo ng mas malalim sa mga pahina ng Biblia para tuklasin ang isa sa pinakamalaking misteryo sa kasaysayan. Sa misteryo ng halos 2,000 taon ng tinatanong. Isang tanong na maraming theologians ang sinubukang sagutin. At ngayong araw, bubuksan natin ang bawat isa dahan-dahan. Hanggang mapuwil, example sa kailan nga ba dumating sa mundo ang sambuod na nagbago sa kasaysayan. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutan nila ang gawin na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Clue number 1, ang census. Makikita ang unang pahiwatig sa Gospel of Luke. Nakasulat doon na naglabas si Caesar Augustus, ang pinakamakapangyarihang pinuno ng Roman Empire ng utos na magkaroon ng census sa buong Roman world. Bakit kailangan ng census? Dahil kilala ang mga Romano sa pagiging sobrang istrikto. Inagamit nila ito para mabilang ang lahat ng tao, makontrol ang populasyon, at siguraduhin walang makakatakas sa buwis. Dahil sa Rome, ang tax ay simbolo ng kapangyarihan. Pero habang iniisip ni Caesar Augustus na hawak niya ang buong mundo, may mas malaking kwento pa lang isinusulat ang Diyos gamit ang simpleng utos ng gobyerno. Dahil sa census required ng bawat tao na bumalik sa sariling bayan para magparehistro. Kaya libo-libo tao ang napilitang bumiyahe, including ang mag-asawang magdadala ng tagapagligtas sa tamang lugar na naapropesiya, ang Bethlehem. Si Joseph bilang lahi ni David ay kailangang umuwi roon at sinama niya si Mary na malapit ng maranak. Hindi ito madaling biyahe. Mula Nazareth papuntang Bethlehem ay humigit kumulang 80 miles. Mahaba, nakakapagod at lalo nang mabigat para sa isang buntis. Pero ang mukhang komplikadong sitwasyong ito ay bahagi pala ng mas malaking plano na matagal nang inihanda. Mahigit 700 taon bago ito nangyari, isinulat ni Micah ang propesiya. But you, Bethlehem, out of you will come the ruler of Israel. At ngayon gamit ang utos ng isang emperor, inutupad ng Diyos ang sinabi noon. May isa pang detalye na madalas hindi napapansin, isang clue tungkol sa season ng kapanganakan ni Jesus. Sa Judea, malamig at maulan ang winter. Hindi ito magandang panahon para pilitin ng libu-libong tao na bumiyahe. At hindi iyon estilo ng mga Romano. Kilala sila sa pagiging practical at efficient. Mas luwikay na nangyari ang census sa spring or fall. Panahon na mas banayad ang panahon at mas madali ang paglalakbay. At tumatapat ito sa mga Jewish festivals, mga panahong natural nang nagtitipon at naglalakbay ang mga tao. Ibig sabihin malaki ang posibilidad na hindi December ang tunay na kapanganakan ni Jesus. Habang sinusubukang patunayan ni Caesar Augustus na kontrolado niya ang kanyang kaharian, hindi niya alam na ang bawat galaw ay bahagi pala ng mas dakilang disenyo ng Diyos. Hindi alam nila Joseph at Mary na habang papalapit sila sa Bethlehem, inutupad nila ang propesiya. At hindi alam ng emperor na ang decree niya ay instrumento pala ng Creator. Ipinapaalala nito kung paano gumagalaw ang Diyos sa kasaysayan kahit sa mga ordinaryong pangyayari, kahit sa gitna ng kalituhan. Hindi ipinamanak si Jesus sa oras at lugar na gusto ng tao, kundi sa oras at lugar na mismo itinakda ng Diyos. Sa huli malinaw ang clue na ito. Malabong ipinawanak si Jesus sa midwinter. Mas lohikal na siya ay ipinawanak sa spring o fall, ang mga panahon na mas ideal para sa malalaking paglalakbay at pagtitipon. Clue number 2. Si Zechariah, ama ni John the Baptist. Ang pangalawang pahiwatig ay galing sa isang detalye na madalas hindi napapansin. Ang ama ni John the Baptist na si Zechariah. Siya ay isang pari sa templo at kabilang sa Division of Abijah. Ang Division of Abijah ay isa sa 24 na grupo ng mga pari sa lumang tipan na may nakatakdang schedule sa templo. Isang organisadong sistema kung saan hati-hati ang mga pari at may naka-assign na linggo paglilingkod.
Isang araw habang nagsusunog siya ng incense sa loob ng templo, biglang nagpakita ang Angel Gabriel at sinabi sa kanya ang mensaheng magbabago ng kasaysayan. Magkakaanak sila ng kanyang asawa na si Elizabeth. Kahit matanda na ito at hindi magkaanak noon, ang batang iyon ay magiging si John the Baptist, ang paghahanda ng daraanan ng Mesiyas. Pero ang pinaka-amalhamanghang bahagi, yung timing. Dahil dito natin makukuwenta kung kailan talaga ipinanganak si Jesus. Ayon sa Gospel of Luke, si Zechariah ay naglilingkod bilang pari sa panahon ni Herod at kabilang siya sa ikawalong grupo ng 24 na division. Base sa 1 Chronicles chapter 24, ang grupo niyang ito ay nakatakdang maglingkod bandang Mayo o Hunyo. Ibig sabihin sa mga buwan na iyon nagpakita ang anghel kay Zechariah at hindi nagtagal pagtatapos ng pangyayaring iyon nagbuntis si Elizabeth. Ngayon sa Luke chapter 1 malinaw na nakasulat, 6 na buwan pagkatapos mabuo si John the Baptist, dumalaw naman si Gabriel kay Mary para sabihin sa kanya na siya ang magiging ina ni Jesus. Kung ilalagay natin sa timeline conception ni John the Baptist around May or June, 6 months later, around November or December, dito naman nabuo si Jesus dagdag ng 9 months para sa pagbubuntis. Abot tayo sa September o October para sa kapanganakan ni Jesus. At ito ang napapagulat, pumatatat ito sa Feast of Tabernacles, ay malaking Jewish festival na nagdiriwaw ng presensya ng Diyos sa gitna ng kanyang bayan. Isa sa pinakamahalaga at pinakamasaya sa Jewish calendar. At kung iisipin mo, ang tawag kay Jesus ayon sa propesiya ay Emmanuel, ibig sabihin God with us. Ang tema mismo ng Feast of Tabernacles ay pagdiriwaw ng Diyos na kasama ng kanyang bayan. Hindi ba't nakakakilabot isipin na ang Mesiyas ay posibleng ipinanganak sakto sa pistang naglalarawan sa presensya ng Diyos? Ang kwento ni Zechariah na akala ng marami ay isang maliit na detalye lang ay isa palang mahalagang piraso ng malaking puzzle. Sa Biblia walang salita na ilagay ng aksidente at ang detalyeng ito ay malinaw na nagpapakita na ang plano ng Diyos ay laging eksakto, walang labis, walang kulang. At meron pa tayong isang clue na mas lalo pang nag-uugnay sa kapanganakan ni Jesus sa Jewish festival na ito. Clue number 3, the Feast of Tabernacles. Kapag tiningnan natin ang Jewish calendar, mapapansin nating puno ito ng mga pista at pagdiriwang. Mga selebrasyong hindi lang tungkol sa kasaysayan ng Israel, kundi mga pahiwatig tungkol sa pagdating ng Mesiyas. Bawat festival ay may malalim na spiritual meaning. At nakakapagtakang marami sa mga petsa nito ay tumutugma sa posibleng kaparanaan ni Jesus. Isa sa pinakamalakas na koneksyon ay ang Feast of Tabernacles. Ang Feast of Tabernacles o Sukkot ay Jewish festival na ginugunita ang panahon ng Exodus kung saan ang mga Israelita ay nanirahan sa tents o tabernacles habang kasama nila ang Diyos sa kanilang paglalakbay. Isang napakahalagang pista na ipinagdiriwal tuwing autumn, bandang Setyembre hanggang Oktubre. Sa panahong ito, ang Israel ay nagpapasalamat at nagdiriwang ng presensya ng Diyos sa gitna nila. At kung pagbabasehan ng timeline ng pangyayari kina Zechariah, Elizabeth at Mary, tumatapat ang posibleng birthday ni Jesus sa mismo panahon ng Sukkot. May isa pang talatang nagbibigay kalinawan sa ideyang ito. Sa John chapter 1 mababasa natin, "The Word became flesh and made His dwelling among us." Kapansin-pansin na ang salitang dwelling sa original Greek ay maaaring isalin bilang tabernacle. Ibig sabihin, tanahan ng Diyos sa gitna natin. At kung iisipin mo, ano pa ba ang mas perpekto panahon para literal na manahan ng Diyos kasama ng kanyang bayan? Kundi sa Feast of Tabernacles, isang pista lang tema ay eksaktong ganoon. Hindi lang yun. Ang mga Jewish festivals ay hindi lang tungkol sa nakaraan. Nagtuturo rin ito tungkol sa hinaharap. Halimbawa, Passover, nagpapakita sa kamatayan ni Jesus bilang Lamb of God. Pentecost, tumapat sa pagbaba ng Holy Spirit sa mga apostol. Kung ang mga ito ay tumugma sa mga malalaking pangyayari sa buhay ni Jesus, duhisyal ding isipin na ang kanyang kapanganakan ay maaaring tumapat din sa isang mahalagang festival. May isa pa posibleng pista, Rosh Hashanah, Jewish New Year. Panahon ng bago simula at pagninilay tungkol sa pamumuno ng Diyos na ipinagdiriwang din tuwing autumn. Sa araw na ito pinapatunog ang shofar trumpeta na gawa sa sulay ng tupa. Inagamit sa pagtatawag sa pagsisisi at paggunita sa kapangyarihan ng Diyos na parang anunsyo ng bagong simula at bagong pag-asa. At hindi ba't yun nga ang ginawa ni Jesus nang siya ay ipanganak? Nagbukas siya ng bagong panahon, isang bagong tipan, isang bagong pag-asa para sa sangkatauhan.
Makikita mo dito na bawat detalye sa plano ng Diyos ay parang orchestrated, maingat na pinlano na parang musika kung saan bawat nota ay nasa tamang lugar, na parang symphony na eksakto ang timing. Kung ang kapamanapan ni Jesus ay tumapat nga sa mga pistang ito, ibig sabihin, hindi random ang event na yun. Malalim ito konektado sa kasaysayan, tradisyon at pananampalataya ng kanyang bayan. At ito ang mahalaga. May dalawa pang biblical clues pagkatapos mismo ipanganak si Jesus. Clue number 4, ang mga pastol. Sa Gospel of Luke may isang detalye tungkol sa gabing ipinanganak si Jesus na palagi nating naririnig pero bihira nating pinag-iisipan ng malalim. Ganito ang nakasulat, may mga pastol na nagbabantay ng kanilang mga tupa sa bukid sa gabi. Simple lang pakinggan pero napakalaki ng clue na dala nito. Ipinapakita ng talata na gabi at ang mga pastol ay nasa labas, nasa open field, nagbabantay ng mga tupa sa ilalim ng mga bituin. At doon nagpakita ang anghel ng Panginoon, napapatapot, napapabigla at napakaliwanag na parang umaga sa gitna ng dilim. Pero bakit mahalaga ang eksenang ito? Dahil kung December iyon, hindi sila dapat nasa labas. Sa Judea, rehiyon sa Israel kung saan malamig, maulan at madulas ang lupa tuwing winter. Tuwing December, malamig ang gabi, basa ang hangin, at halos araw-araw umuulan. Dahil dito ang mga pastol ay hindi nagpapatuloy magbantay sa open fields. Nagtatago sila sa mas siksik na silungan para protektahan ng mga tupa laban sa lamig at ulan. Ibig sabihin, hindi logical na winter o December ang panahon ng kapawanakan ni Jesus. Mas tumutugma ito sa spring, summer o fall, at ito kung bakit spring, March to May. Spring ang panahon ng pag-aanak ng mga tupa, lambing season. Sa panahon na ito, natural na nasa bukid ang mga pastol buo araw at pati gabi dahil kailangan bantayan ang mga bagong silang na tupa, summer, June to August. Sa init ng araw sa Israel, mas komportable para sa mga pastol at tupa ang lumabas sa gabi para magpakain sa malamig-lamig na hangin, autumn, September to October. Ito ang harvest season. Banayad ang panahon, masarap ang hangin, at normal lang para sa mga pastoy na nasa bukid tuwing gabi. Pero winter, halos imposible, masyadong malamig, masyadong basa, at hindi ito nakasanayang gawain. Kaya ang simpleng linyal may mga pastol sa bukid ng gabing iyon ay parang nagbukas ng malaking pintuan. Hindi December ang birthday ni Jesus, at heto pa, may isang clue pa sa gabing iyon na mas magdadala sa atin palapit sa tunay na petsa. Clue number 5, ang bituin ng Bethlehem. Isa sa pinaka-misteryoso at pinaka-pinai-intrigang bahagi ng kwento ng kapawanakan ni Jesus ay ang bituin ng Bethlehem. Makikita ito sa Gospel of Matthew kung saan nakasulat na matapos ipanganak si Jesus, ay dumating na mga pantas mula sa silangan, magitawag sa mga matatalinong lalaki. Mula sa Persia o Babylon na nag-aaral ng mga bituin at mga tanda sa kalangitan. Sabi nila, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin ang kanyang bituin nang sumikat ito. Pero, ano ba talaga ang bituing iyon? Natural bang pangyayari? O isang tanda na mismong Diyos ang nagpakita? O baka kombinasyon ng dalawa? Ang sigurado, nagmarka ito ng eksaktong sandali nang ipinaalam ng langit sa mundo na may nangyaring pambihira. At ito ang mga paliwanag ng mga siyentipiko at historian. Maraming nag-aral at naghanap ng tugma sa kalangitan para malaman kung ano talaga ang nakita ng mga pantas. Theory 1, Planetary Conjunction. Ang planetary conjunction, kapag dalawang planeta, gaya ng Jupiter at Saturn, ay nagmukhang nagsanib sa kalangitan at naging isang maliwanag na tuldok. Ayon sa mga kalkulasyon ng astronomers, may ganitong pangyayari noong year 7 before Christ. Eksaktong panahon na tinatayaw ipinanganak si Jesus. Kapag nagtagpo ang Jupiter at Saturn, napakaliwanag nito. Parang isang bituing kakaiba ang ningning. Theory 2, Nova o Supernova. Posible raw na may sumabog na bituin na nakita mula sa Earth. Pero hanggang ngayon wala pang malinaw na record ng supernova na tumapat sa panahon yun. Theory 3, Comet. May iba namang nagsasabing baka kometa ang nakita nila. Pero sa kultura noong unang siglo, ang mga kometa ay masamang palatandaan, hindi simbolo ng pag-asa. Kaya malabo itong explanation. Pero ito ang pinakamahalagang punto. Hindi lang nila pinanood ang bituin, sinundan nila ito. At ang bituin na iyon ay tumigil sa eksaktong lugar kung saan naroon si Jesus. Ibig sabihin, hindi ito ordinaryong astronomical event, hindi simpleng bituin lang.
may divine guidance, parang GPS na mismong Diyos ang nagprograma. Ito ang paraan niya para ipaalam sa mga taong nagmamasid. Dumating na ang tagapagligtas, pero may mas nakaagulat na detalye pa. Ang bituin ng Bethlehem ay hindi lang regalo para sa mga pantas. Isa itong babala para sa ibang tao, lalo na kay Haring Herod. Si Herod the Great ay isang malupit at paranoid na hari ng Judea na kinalang pumapatay kahit sariling kamag-anak kapag naramdaman niya may banta sa trono niya. Nang marinig ni Herod na may ipinanganak na hari ng mga Hudyo, nag-alala siya. At nang makita niya na may mga pantas na pumunta para hanapin ang sanggol, doon nagsimula ang isa sa pinakamadilim niyang utos. At ang utos na yon ay mismo magbibigay sa atin ng susunod na malaking clue tungkol sa totoong birthday ni Jesus. Clue number 6, si Herod at massacre sa mga sanggol. Isa sa pinakamadilim at nakakapangilabot na bahagi ng kwento ng kapanganakan ni Jesus ay ang utos ni Haring Herod na patayin ang lahat ng batang lalaki na 2 taon pababa. Ito ang tinatawag na Massacre of the Innocents. Ayon sa Gospel of Matthew, dumating ang mga pantas mula sa silangan para hanapin ang hari ng mga Hudyo. Natural lang nauna silang pumunta sa palasyo kay Herod. Tinanong nila, nasaan ang ipinanganak na hari? Sinundan namin ang kanyang bituin. Nagkunwari si Herod na interesado. Sabi niya, hanapin ninyo siya at balikan ninyo ako para masamba ko rin siya. Pero alam natin, kasinungalingan iyon. Habang natutulog ang mga pantas, lahat sila sabay-sabay nagising. May iisa silang panaginip. Huwag nang bumalik kay Herod, kaya dumaan sila sa ibang ruta pa uwi. Nang malaman ni Herod na naloko siya, galit na galit siya. At doon niya ipinag-utos ang isa sa pinakamalupit na utos sa kasaysayan. Patayin ang lahat ng batang lalaki na 2 taon pababa. Malupit, walang awa at puno ng takot. Pero sa mismong asamaan na ito, may clue tungkol sa totoong petsa ng kapanganakan ni Jesus. Ang clue na iniwan ni Herod. Alam natin mula sa kasaysayan na namatay si Herod noong year 4 before Christ. Ibig sabihin, kailangang naganap ang massacre bago siya namatay. Kung pinapatay niya ang mga bata 2 years old and under, malinaw na ipinanganak si Jesus sa pagitan ng year 6 at year 4 before Christ. Ito ang isa sa pinapasolid na historical anchors na ginagamit ng mga historian hanggang ngayon. At kung kinala mo si Herod, hindi ito nakakagulat. Isa siyang hari na pumatay sa asawa, pumatay sa mga anak, at hindi nagdadalawang isip patayin ang sino mang nakikita niyang banta. Para kay Herod, kahit ang isang sanggol ay kalaban. Pero heto ang hindi niya alam. Bago pa man maglabas ng utos si Herod, may divine intervention na. Nagpakita ang isang anghel kay Joseph sa panaginip. Sinabi niya, dalhin mo sina Maria at ang sanggol. Tumakas kayo papuntang Egypt. Isang bansang nasa timog ng Israel, madalas puntahan ng mga Hudyo kapag may panganib o taggutom. Dahil dito nakataas ang banal na pamilya at naligtas si Jesus mula sa galit ng hari. At habang si Herod nagpaplano ng kamatayan, ang Diyos naman gumagawa ng pagliligtas. Kahit ang pagtakbo ni Maria, Joseph at Jesus sa Egypt ay tumugma sa prophecy. Out of Egypt I called my son. Pati ang iyak ng mga ina sa Bethlehem, ang matinding lukot at paghihinagbis ay nauna nang sinabi ni Propetang Jeremiah. Parang sinasabi ng Biblia na walang nangyayari ng aksidente. Lahat may lugar sa mas malawak na plano ng Diyos. Gusto ni Herod pigilan ang kapanganakan ng bagong hari. Gusto niyang pigilan ang buhay. Pero ang hindi niya alam, ang sanggol na sinusubukan niyang patahimikin ay ang mismo magtatagumpay laban sa kamatayan. At sa pagtatapos ng clue number 6, lumalapit na tayo sa pinakamalakas na clue. Isang clue na nagmumula mismo sa pagsisimula ng ministeryo ni Jesus na magsasara sa buong timeline. Clue number 7, ang pagsisimula ng ministeryo ni Jesus. May isang malinaw na clue sa Gospel of Luke na halos hindi natin napapansin, pero napakahalaga para malaman kung kailan talaga ipinanganak si Jesus. Ayon kay Luke, si Jesus ay mga 30 taong gulang nang simulan niya ang kanyang ministeryo. Parang simpleng impormasyon lang, pero kapag pinagdugtong mo sa kasaysayan at ibang details ng Biblia, nagiging napakalakas na clue ito. Paano ito nagiging clue sa birthday ni Jesus? Sinimulan ni Jesus ang kanyang public ministry sa panahon ng paghahari ni Tiberius Caesar, ang ikalawang Roman Emperor, umalit kay Caesar Augustus. Sabi ni Luke, ang pagsisimula ng ministeryo ay nangyari sa 15 taon ng paghahari ni Tiberius. At ayon sa historians, ang 15 taon na yon ay around year 29 or year 30 after Christ.
Kung si Jesus ay about 30 years old sa panahong iyon, ibig sabihin, ipinanganak siya sa pagitan ng year 6 at year 4 before Christ. At yun ay tugma sa clue na galing kay Herod, dahil si Herod the Great ay namatay noong year 4 before Christ. At buhay pa ito nang ipanganak si Jesus. Kapag pinagdugtong mo ang dalawang ito, historical record plus Biblia, parehong lumalabas ang iisang sagot. Bakit 30 ang edad na pinili? Hindi ito basta-basta numero. Sa Jewish tradition, 30 taong gulang ang edad na pwedeng magsimula ang isang lalaki sa seryoso tukulin o leadership. Sa Numbers chapter 4, ito ang minimum age para magsilbi bilang pari sa templo. Priest, pari sa templo, ang nag-aalay ng sacrifices at namumuna sa worship ng Israel. Si Jesus ay hindi Levitical priest pero siya ang tinatawag sa Biblia bilang eternal high priest, ang walang hanggang pinuno ng pananampalataya. Kaya ang pagsisimula ng kanyang ministeryo sa edad na 30 ay hindi aksidente. Ito ang edad na kumakatawan sa kaganapan, kahandaan at pagpasok sa misyon. Bago dumating ang 3 taon ng public ministry, 30 taon muna ng tahimik na buhay sa Nazareth. Walang detailed record ang Biblia tungkol sa mga taon na yun, pero malinaw sa daloy ng kwento. Yun ang mga taon ng paghahanda, pagsunod o paghubog, at pagbuo ng kanyang pagtatao bilang anak ng karpintero at anak ng Diyos. Hindi nasayang ang kahit isang taon. Lahat iyon ay eksakto, nakaplano at bahagi ng mas malaking layunin. At dahil dito mas lumilinaw ang timeline. Kung year 2930 after Christ nagsimula ang ministeryo at Jesus ay around 30 years old noon, ang kanyang kapanganakan ay malinaw na nasa pagitan ng year 6 at year 4 before Christ. Isang eksaktong sagot na tinutulungan ng lahat ng clues, mula sa census kay Zechariah sa mga shepherd sa mga festival sa bituin kay Herod, hanggang sa mismo pagsisimula ng ministeryo niya. Ngayong kompleto na ang 7 pahiwatig mula sa Biblia at kasaysayan, maaari na nating buuin ang pinakamalinaw na timeline kung kailan talaga ipinanganak si Jesus. Unahin natin ang unang bahagi ng chain reaction. Ang paglilihi kay John the Baptist ayon sa clues natin ay nangyari around June, year 6 before Christ. 6 na buwan pagkatapos noon, around December, naganap ang paglilihi kay Jesus base mismo sa sinabi ng anghel kay Maria na 6 months pregnant na si Elizabeth. Kung bibilaw tayo ng 9 months mula roon, ang kapanganakan ni Jesus ay tatapat sa Setyembre o Oktubre ng year 5 before Christ. At heto ang nakakagulat, tugma ito sa lahat ng iba pang clues. Kung ang Star of Bethlehem ay planetary conjunction, ang ganitong astronomical event ay nangyari around year 7 to year 5 before Christ. Pasok sa timeline, ang massacre of the Innocents ay nangyari bago mamatay si Herod, at namatay si Herod noong year 4 before Christ. Kaya dapat ipinanganak si Jesus bago yon, hindi year 0. Nang simulan ni Jesus ang kanyang ministeryo around year 29 after Christ, siya ay mga 30 years old, na tumatapat ulit sa kapanganakang year 6 to year 4 before Christ. Ang mga pastol ay nasa bukid sa gabi, kaya hindi ito maaaring December na malamig at maulan sa Judea. Ang census ni Caesar Augustus ay hindi logical gawin sa gitna ng winter. Mas practical ito sa autumn, kung kailan mas madali ang pagbiyahe. At ang clue sa John chapter 1, kung saan nakasulat na The Word dwelt among us, ang salitang dwelt ay literal na tumutukoy sa pagtira sa tolda, na lubhang konektado sa Feast of Tabernacles, isang festival na ginaganap tuwing Setyembre o Oktubre. Lahat ng piraso ng puzzle ay tumuturo sa iisang direksyon. Ang pinakamalamang na buwan ng kapanganakan ni Jesus ay Setyembre o Oktubre ng year 5 before Christ, hindi December 25, hindi winter, hindi year 0. At bakit nga ba hindi tumama ang year 0 sa actual timeline? Simple, nagkamali ang nag-imbento ng modern calendar. No 6th century, may molheng nagngalangang Dionysius Exiguus na sinubukang tuuyin ang eksaktong taon ng kapanganakan ni Jesus. Maganda ang intensyon niya. Gusto niyang hatiin ang kasaysayan sa before Christ at after Christ. Pero, hindi niya alam na si Herod ay namatay noong year 4 before Christ, kaya mali agad ang kanyang base year. Kulang ang records noong panahon niya. At walang year 0 sa kanyang sistema. Tatalon agad ang calendar mula year 1 before Christ papuntang year 1 after Christ. Nanalo pang nagpalabo sa chronology. At kahit mali ang ilang numero niya, ang sistema niya ang naging foundation ng calendar na ginagamit ng buong mundo ayon. Hindi na ito maaaring baguhin.
Nakakabit dito ang libu-libong documents, holidays at historical records. Pero may kakaibang ganda rin dito. Kahit nagkamali ang tao sa computation, hindi nagbabago ang halaga ng kapawanakan ni Jesus. So bakit December 25 ang Pasko? Simple lang. Dahil tradisyon, hindi dahil Biblia. Walang sinabi ang scriptures na December 25 ang birthday ni Jesus. Sa unang 300 taon ng Christianity, hindi nga sila nagse-celebrate ng birthday niya. Kung bakit December 25? Ito ang panahon ng winter solstice. Winter solstice, araw na pinakamaitim at pinakamaikli ang liwanag sa buong taon. May Roman festival noon na tinatawag na Sol Invictus na nagdiriwang ng pagbalik ng liwanag. Napakalakas ng symbolism nito, liwanag na dumadalaw sa gitna ng kadiliman. Nang maging official religion ng Christianity sa panahon ni Constantine, ginamit ng church leaders ang existing festivals para mas madaling i-transition ng mga tao. Kaya ang dating pagan celebration ay ginawang Christian feast. May iba ring nagsasabi na dahil pinaniniwala ang March 25 ang araw ng conception ni Jesus, binilang nila ang 9 months, kaya December 25 ang lumabas. Pero malinaw, walang biblical o historical evidence na December 25 ang tunay na birthday ni Jesus. Ano nga ba ang dapat nating ipinagdiriwang sa Pasko? Kung iniisip mo na ang Pasko ay araw ng kapawanakan ni Jesus, ibig sabihin hindi mo pa napapanood ang mas malalim na paliwanag. Dahil ang Pasko ay hindi simpleng birthday celebration. Ang tunay na ipinagdiriwang natin sa Pasko ay ang incarnation. Ang sandaling ang Diyos mismo ay nagkatawang tao at dumating sa mundo bilang Jesus. Ito ang pinakamalaking himala sa buong kasaysayan. Ang Diyos na lumikha ng lahat ay nag-anyong tao para iligtas ang mga tao hindi kayang iligtas ang sarili nila. Hindi mahalaga po September siya ipinanganak, October o December. Ang mahalaga ay dumating siya at nang dumating siya binuksan niya ang daan tungo sa kaligtasan.